Magandang araw sa inyo guys. So meron tayong dumating dito, Cruising 150. Ngayon naka-charge po yan kasi lobat na lobat. Yun natin susi, pakikita ko sa inyo. 12.2 ang ating battery. Yan. Naka-charge po yan mga sir. Yan, hindi na makita eh. So ang concern natin, hindi raw po siya nag-charge yan. Ito 12.8 na oh. Kasi nga naka-charge. Patayin mo natin susi. Hindi raw po nagcha-charge ko. Kinalas ko yung dito. Ayan. Tapos yung sa likod kinalas ko. Ayun oh. So nag-iisa yung kamay ng magagawa nyo kasi nakahawak ng cellphone. Iwan natin tong tester. Tester ng tanga mga boss no. Kahit saan itutukin makaka-ready. Ito po yung regulator niya mga boss, no? So sa regulator, meron po tayong dalawang socket, no? Ito isang socket, meron pong kulay pula na wire, kulay green. So katan po natin siya ng kuryente dyan. Gamit po yung tester ng tanga. Yung tester ng tanga, kahit saan nyo po isundot yan, kukuha ko ng reading niya. Kung ano hinahanap nyo, ibibigay niya. Green sa black, pula sa pula. Sundot po natin yun dyan. Kukuha natin yung ayan, meron ngayon tayong sa DC po 13.5 kasi naka-charge po yung ating battery. So ibig sabihin Angela, ano ginagawa mo? So sige na, nakakuha tayo ng kuryente sa ating socket, no? Socket ng regulator. Ibig sabihin, pag nag-charge ito, ibibigay niya sa battery yung charge. Tama po ba? Kasi konektado sila, no? So, dito naman po tayo sa tatlong wire. Dilaw na wire po yan, no? Dito na tayo mahihirapan. Isundot sa isang wire at doon sa ilalim. Tatlong wire na dilaw. Ayan. Ugutin muna natin ang Wait lang. Ugutin mo din itong isa socket para walang conflict, no? Yan dito ugutin natin to. So hinugot natin yung mga socket ng regulator. Ito po kasi galing po to ng stator. Ito tatlong dilaw na wire. Tatlo po yan nakulay dilaw. Ito na, masakit na ulo natin dito kasi walang hahawak na cellphone. Para ma-check nyo to kung buo pa, tatlong dilaw po ito, tatlong dilaw. Isa dito at isa doon. Yan, maling kulay. Dapat yan, merong continuity. O yun, tumunog. Naririnig nyo naman, tumutunog. Tapos dito sa kabila, ganun din, tumutunog din. Tapos silang dalawa. Siyempre tutunog din yan kasi magkakasama nga sila, diba? Ayan tumutunog. Ibig sabihin hindi ko may pakita pero dapat ito wala tong continuity sa ground, no? Kahit isang paa dyan, dapat hindi yan papalo sa ground. Ang hirap pagka nag-iisa kamay, diba? So na-test ko naman ito, wala tong continuity sa ground. So para natin malaman to kung nag-create ng kuryente, kailangan na po talaga natin na may humawak, no? May humawak sa cellphone. Init lang, harap tayo ng hahawak. Need natin paandarin yung motor para malaman natin kung may inalabas yung tatlong wire na AC galing stator. Yun natin ang susi, no? Aandar yan kahit naka side stand, kahit walang upuan, na bypass ko na yan. So meron tayong 12.5, paandarin natin. Andar na 12.5. Kalimutan natin ito ating yan 12.3 pababa. Okay, hawakan mo to dito, hawakan mo yung cellphone, tapat mo dito.
dito, kung makikita nyo, ilalim tayo mawak. At saka dito, tapat mo sa tester. Doon sa baba. Baba. 30.39. AC, baka sira. AC. Ay, balik mo nito. Dito naman tayo sa kabila. Oh, sige, balik mo doon. Balik mo doon. 37 na 38.17. Oh, balik mo dito. Yun yun, ano? Oh, dito naman tayo sa kabila. Para mapatunayan natin na may lamang AC yan. Pulsa ng AC current. O, dito sa dalawa, balik mo sa baba. Yan, 37 AC, 38 no? AC. So, nakakahulugan. Ito, meron siyang dalawang AC. Kapatay ko muna makina ha. O, kabila dito rito. Para call tayo, no? Yan, kabit natin. Yung AC papasok. Saan papasok? Sa regulator. Tapos lalabas dito yan. Dapat yan DC na. Dito makukuha natin. Balik mo doon. Para maglulus. Yan, 14.58. Charge. Balik natin. Nag-charge siya. Yan. Tingnan natin sa dashboard kung nagcha-charge na siya. Loko, no? 12.2. Hindi nakarating. So, ang depresya natin, mga kanina nakakuha tayo ng 14. So, dapat makakuha ng 14 dito. Tingnan natin. Baka mo sa baba. 12.5 7 8 Hindi ba mo lang doon? Mahina na yung capacitor nito. Ayan o 12.5. Hindi na tumataas. Dapat na 14. Ubutin ko mga sir. Ubutin ko yung sakit, no? Ubutin ko to. Dapat makakuha tayo dito ng 14. Ayan. Balik mo to sa baba. 13.5 and 14 volts, no? Wala siyang load. Balik mo dito. Pag binalik mo, pag isinama mo yung baterya, hindi na siya tumataas ng 14. Ayun, no? Sukatin ulit natin kung ilan ang karga. No? Ito. Kuha mo doon. 12.57. So, nakakahulugan. Napababa pa. Talo nga. No? Nakakabay mo rito. So, nakakahulugan. Itong regulator natin, may capacitor sa loob yan. Mahina na po yung capacitor para ma-charge yung battery. Uupo yan. Kung yung rectifier niya, no? Yung regulator IC niya buo din. Kaso po yung capacitor niya mahina na. Itong regulator na to. Kung gagawa natin ito ng magic, i-step natin yan, negative positive, maglagay tayo ng capacitor dito, 16 volts, kahit mga 3,000 hanggang 4,000 microfarad, baka sakali po mag-charge po ito. Papaliwanag ko mamaya yun. Papatay ko muna yung makina. Pagkita mo rito, lumapit ka dito, nakikita 12.1. Hindi po talaga nagcha-charge yung battery, mga sir. Ayan o, hindi siya nagcha-charge kasi kanina 12.5 yan. So, aliwanag ko ulit yung sinasabi ko kanina. Ibalik mo dito sa green na wire at saka sa pulang wire, no? I-straight nyo parehas yan. Maglalagay kayo ng capacitor 16 volts. Okay, 16 volts o kaya kahit hanggang 25 volts na capacitor nakalagay sa negative positive. Ang microfarad niya siguro kahit mga 2,200 o mahigit pa, maaaring
magkarga yung baterya. Kaso pag naglagay tayo ng capacitor dito sa lugar na to, hassle po yun. Bakit po? Kung nakikita nyo, ito po ay puwet ng motor. So prone siya sa talsik ng tubig at putik. So pabili na lang natin ng bagong regulator yung may-ari. Yun na lang sagot para ito ay matapos na ang problema. San Pedro Pong River, pinakita ko na sa inyo kung paano mag-check, no, ng stator kung buo at kung nagkakarga pa. Buo pa, kaso mahina na capacitor. Yun lang naman. Ilan taon na rin naman itong motor na to. So yung capacitor niya, malamang yun, lumobo na. Okay? Yun lang naman, no, mga boss. So sa lahat na sumusuporta, peace sa inyo lahat. At God bless po. Ride safe sa inyo mga boss.